daw niya na may ghost projects? Dahil ba sa matagal na ang korupsyon na ito ay ibig sabihin wala nang gagawin ang Pangulo? Ganon ba ang gustong palabasin ngayon ni Sara Duterte na dapat maupo na lang ang Pangulo? Dapat hindi na ito dapat imbestigahan, dapat hindi na gumawa ng hakbang ang Pangulo, dapat hindi na niya sawatain ang korupsyon, dapat hindi na niya pigilan ang korupsyon. Ito ang gusto ni Sara Duterte? Na ang Pangulo natin ay umayo na lang sa korupsyon at makisama na lang sa korupsyon, katulad ng ginawa ng tatay niya. Noong 6 na taon, ang sabi mismo ng tatay niya, habang siya ay nasa talk to the people, ang sabi ng tatay niya, ay alam daw niya, no? Marami yan, ghost project, marami daw yan. Sinasabi na merong mga proyekto, pero wala naman talaga. Sinasabi na completed, pero wala naman talaga. Ninanakaw lang daw, binubulsa daw ang pera. Yan ang sabi mismo ng tatay niya na si Duterte. So, ibig sabihin pala, ang gusto pala ngayon ni Sara Duterte ay makisama na lang si PBBM. Kung may korupsyon, dapat pala hindi na dapat pigilan ni PBBM. Dapat pala wala ng investigasyon. Yan ang gusto ni Sara Duterte. Dapat pala ay makisama na lang si PBBM sa korupsyon. At dapat pala ay hindi na gumawa ng hakbang si PBBM para labanan ang korupsyon. Yan ang gusto ngayon ni Sara Duterte. Exactly, yan ang gusto ngayon ni Sara. Na wag nang gumawa si PBBM, wag na niyang labanan ito kasi matagal na daw yung korupsyon na yan. Kasi ang sabi ni Sara, nothing at nothingness. Wala na daw. So ibig sabihin, si Sara po yung isang vice-presidente, the doomsday vice president. Bakit po natin siya tinatawag na the doomsday vice president? Kasi ang sabi niya, this country will go to hell. No? Itong country daw na to, itong Pilipinas daw na to, wala daw patutunguhan. Tayo daw yung pupunta daw tayo sa hell. Wala daw tayong pag-asa. Hopeless. Yan ang sabi ni Sara Duterte. Hopeless. Hopeless. Paulit-ulit na sinasabi niya na hopeless daw ang Pilipinas. Kaya si Sara Duterte ay isang doomsday vice president. So mga kaibigan, kung makikita natin, wala tayong magkikitang maganda sa kanya at wala tayong maririnig na maganda sa kanya. Dahil kapag naupo pala siya as President of the Philippines, ay hindi pala niya sasawatain at hindi pala niya lalabanan kapag may nakikita siyang korupsyon. Okay lang pala sa kanya ang korupsyon dahil siya mismo ang nagsabi, mga kaibigan, na ginagawa ngayon ng ating Pangulo ay nothingness. Huli sa kanyang bibig. Lahat po ng mga sinasabi talaga ni Sara Duterte ay nakakapag-down sa kanya at nagiging dahilan ng kanyang pagbagsak. Yan po ang katotohanan, mga kaibigan. Kaya patuloy na bumababa ang kanyang rating at patuloy siyang bumabagsak dahil siya po ay walang kapag-apag-asa sa kanyang mga salita. Hopeless daw ang Pilipinas. Wala daw kwenta ang ginagawa ng Pangulo natin ngayon na paglaban sa korupsyon. So ibig sabihin pala, mga kaibigan, dapat pala ang gusto ni Sara Duterte ay huwag nang lumaban sa korupsyon ng ating Pangulo at hayaan na lang ng Pangulo natin na merong korupsyon at makisama na lang ang Pangulo natin. Kasi sabi niyo, nothing at nothingness daw, no? Sabi ni Sara Duterte, nothing at nothingness ang ginagawa ngayon ni Marcos. So, dahil sa nakita niya, 2010, may korupsyon na daw, meron na daw mga ghost projects. So, ibig sabihin, kapag naging Pangulo siya ng Pilipinas, ay hindi na niya ito wawakasan. My God! Hindi yan ang gusto natin na maging Pangulo ng Pilipinas. Ni sa hinagap, hindi natin gusto ng isang politiko na hindi lumalaban sa korupsyon. At exactly, ganyan po si Sara Duterte. Hindi siya lumalaban sa korupsyon. Bagamat, ito ay kanyang inaayunan. Diba? Inaayunan niya kasi sabi niya, nothingness, walang kwenta, walang kabuluhan ang ginagawa ng Pangulo natin ngayon. So meaning to say, gusto po ni Sara ay maupo na lang ang Pangulo natin at makikonform na lang siya sa mga kawalangyaan, sa mga pagnanakaw sa gobyerno, ay
Ganun na lang ang gawin ng Pangulo natin. Huwag na niyang labanan. Kasi nating daw wala daw kabuluhan ang ginagawa ng Pangulo natin ngayon. Yan po si Sara Duterte. Ang isang vice-presidente na kaya siya nagkaganyan mga kaibigan. Dahil sanay na siya na may korupsyon sa gobyerno, pero hindi niya ito sinasawata. Mismo sa kanyang bibig nang galing na matagal na niyang alam na may korupsyon sa gobyerno. Pero wala siyang ginawa, mga kaibigan. Yan po si Sara Duterte, no? So, tingnan po natin yung sinasabi niya, mga kaibigan, Ito po yung sinasabi ni Sara na matagal na daw niya alam na may korupsyon sa gobyerno. Pero wala siyang ginagawa, no? So, papanood ko sa inyo, mga kaibigan, yung kanyang sinasabi, na matagal na niyang alam na may korupsyon sa gobyerno. Pero wala siyang ginagawa, no? Hindi niya ito sinasawata. Okay. Ito muna, tatay niya. Tatay niya muna. DPWH, ang pinaka-racket dyan. Tatay niya muna, DPWH, ang pinaka-racket dyan is yung ghost project. So, walang delivery ghost project. Marami yan. Karamihan yan is the regional director. Ipapalabas nila na may project dito at wala. Pakinggan mo nga. Yan Sabi ko nga lagi, ulit na tulit yung administrator. Alam naman na natin yung problema na corruption sa flood control. Hindi lang sa administrasyon na ito. Sa lahat ng mga dumaan sa administrasyon, hindi lang sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Alam na natin yan lahat. Naging mayor ako 2010. Meron na issue ng flood control corruption. And mas worse lang sa atin ngayon. Hindi na bago ang nangyayaring korupsyon sa pamahalaan ayon kay Vice President diba? Duterte. Alam niya matagal na ang korupsyon. And in fact, mga kababayan, sa panahon ng tatay niya, kabi-kabila ang korupsyon. Formally, yung pera ng DOH ay ginawa ni Duterte, inutos niya na ipasa, no? Ang pera ng DOH, pinalipat niya sa PSDBM, which is isang maling-maling hakbang na ginawa niya. Bakit niya ginawa yun? Para makakapangulimbat sa Parmali, no? Yung Parmali na isang pharmaceutical company na neophyte na ang kanilang budget ay umabot lamang ng 600,000. Diyan po binigay ang kontrata, no, sa Parmali. 'Di ba, mga kaibigan? So yan ay maling-mali. Corruption po, bilyon-bilyon ang ninakaw. So, yun po, pinagtanggol po yan ni Duterte, At naggawa pa siya ng kanyang memorandum na kanyang inuutos na ang kanyang mga cabinet secretary ay hindi pwedeng imbitahan ng Blue Ribbon Committee, na hindi sila pwedeng imbitahan sa Senado kasi ayaw ni Duterte na managot ang kanyang mga secretary dahil alam niya na siya ang sangkot at siya ang nag-utos. At ano pa, yung procurement ng mga frigates na iba yung napagkasunduan ng AFP, no? Iba ang napagkasunduan nila. Pagkatapos, okay na, nandun na yung budget. Pagkatapos, anong ginawa? Inutos si Duterte na ito ang bilhin, yung ibang frigates, no? Ibang klase, ibang brand ang bilhin na umangal po ang AFP natin dahil hindi yun ang kailangan nila. Bakit ginawa ni Duterte yon? Para sa kickback. At ano pa? Malampaya. Yan, naku-question na ngayon. At yung kanyang energy secretary ngayon ay may kaso sa ombudsman. At napakarami pang mga katiwalian sa gobyerno ni Duterte. At take note, may mga insertions na pinirmahan din ni Duterte. Yung mga budget, no? At take note, may Bayanihan 1, Bayanihan Act 2 na ang pondo ng taong bayan na dapat sana ay sa social amelioration sa mga ayuda ay hindi naman naibigay sa ayuda. Mga kaibigan, ang daming katugalian sa panahon ni Duterte. At hinayaan niya ang mga kababayan natin na mamalimos sa kalsada. At anong sabi niya? Mahirap kayo? Bahala kayo sa buhay niyo, mamatay kayo sa gutom. Grabe po ang katiwalian at korupsyon sa panahon ni Duterte.
Kaya nga mga kaibigan, itong si Sara Duterte at mga DDS, wala silang moral ascendancy para magsabi ngayon na korap ang gobyerno ng ating Pangulo. Dahil alam naman natin na ang Pangulo natin mismo ang nag-umpisa ng lahat ng ito. Siya ang nag-reveal ng mga korupsyon at siya rin ang nag-utos ng full investigation. Dahil kung hindi naman ito inumpisahan ng ating Pangulo, ay mananatili lang ito na nakatago at hindi maiimbestigahan. Kaya sa Pangulo natin maikikredit, kaya magkakaroon or nagkakaroon na ngayon ng iba-ibang mga investigasyon. Mga kaibigan, matutuldukan ng korupsyon dito sa panahon ng ating Pangulo dahil ang Pangulo natin ay talagang gumagawa ng lahat ng paraan para tuldukan ang korupsyon. Diba? Para matigil ang lahat ng ito. Sabi ko nga sa inyo, ang korupsyon ay hindi yan basta-basta na lang na overnight nangyayari. Ang korupsyon ay katulad sa isang malalang sakit, no? Katulad ng cancer, stage 4. Hindi yan nangyayari na, oy, nagkasakit ako, meron akong stage 4 cancer. Hindi ganun. Bago ka makarating sa stage 4 cancer, umaabot ng maraming taon, no? Nagkaroon ka lang ng lagnat, sipon, sakit ng ulo, iba-ibang mga symptoms, hinayaan mo, hindi ka nagpapacheck up, binaliwala mo. Pagkatapos nakakaramdam ka na ng grabe na mga kung ano-ano mga pananakit sa katawan at mga simptomas, hinayaan mo pa rin hanggang sa umabot ng malalang malala at nung nagpa-check up ka, hindi na kaya. Ganyan ang korupsyon na hindi ito nangyayari overnight, no? Ito ay nangyayari ng napakahabang panahon. At mga kaibigan, merong ebidensya na ang korupsyon talaga ay nangyari, no? Sa panahon talaga ni Duterte. Mga guys, no, kung kayo ay updated sa mga Diskaya, di ba? 2016 onwards na nag-umpisa sila sa kanilang DPWH projects, no? At mga kaibigan, no, nag-trending pa sa social media, mga kaibigan, yung evolution ng kanilang bahay, ng mga Diskaya, mga kaibigan, Okay, ipakita natin dito yung evolution. Trending, mga kaibigan, yung evolution ng bahay ng mga Diskaya na nagpapatunay na sila po, mga kaibigan, ay tuwiba-tiba ng bilyong-bilyong pera sa panahon ni Duterte, no? So, pakita natin. Okay. Okay. Ito. Trending ngayon sa Black App ang timeline ng pagbabago ng bahay ng mga Diskaya through Google Maps. Noong 2014, simpleng bungalow lang ito. After just 3 years, 2017, ito na ang itsura ng bahay. Under construction na ang napakalaking residential house. By 2018, natapos na ang mansyon. Pero pansinin nyo yung kabilang lote. After just 1 year, 2018, pinatayuan na ito ng napakalaking gusali. By 2020, natapos na ang nasabing building. And by 2022 onwards, ito na ang itsura ng bahay at building. See? So, 2014, ang bahay nila bungalow lang. Tapos, 2017, wow, mansion na kaagad. So, ibig sabihin, 2016, 2017, isang taon lang nagkaroon na agad sila ng mansion. At noong 2022, ayun, grabe, mayroon pang isang malaking building. So, ibig sabihin, mga kaibigan, sila ay pangurap since 2016 na sinasabi nga ni Diskaya na 2016 sila nag-umpisa. Di ba? Yun yung mga kaibigan, no? Kaya itong mga DDS na to, mga kaibigan, ay ngayon ay pinagtatanggol nila ang mga Diskaya at itong si Marcoleta ay atat na gawing state witness itong mga Diskaya. Magtataka ka bakit atat na atat si Marcoleta na gawing state witness ang mga Diskaya? Bakit? Gayong ang mga Diskaya ay kita natin na hindi naman sila yung accessories lang Sila yung main player sa pangungurakot. Kitang-kita natin, pero bakit gusto silang gawin na state witness? Kasi mga kaibigan, kung titignan natin napapaisip natin, si Marcoleta, mga kaibigan, ay kongresista.
nung panahon ni Duterte. So napapaisip tuloy tayo, baka naman, hindi kaya meron din siyang nakuha? Kasi kongresista din siya sa panahon ni Duterte. Hindi kaya meron din siyang ghost project? Kasi bakit atat na atat sila at pinaglalaban talaga nila, gigil na gigil, pati si Bato de la Rosa, gigil na gigil sila kay Tito Soto, no Senator Tito Soto. Kasi nga, hindi pinayagan ni Senator Tito Soto na gawing state witness ang mga Diskaya. Paano mo na naman gagawin ng state witness yung mga Diskaya na kitang-kita naman na very selective, na yung ledger nila ay 2022 onwards lang, samantalang nakuha nila yung kanilang grabeng mga ari-arian since 2016 onwards. So, paano mo nga naman gagawing state witness yung selective lang at halatang-halata na merong pinoprotektahan? Na isang requirement sa pagiging state witness dapat ay reveal everything. Lahat dapat ay i-reveal mo at wala kang poprotektahan. Diba? Makes sense, mga kaibigan. Yan ang dahilan kung bakit hindi pinayagan ni Senator Tito Soto na maging state witness ang mga Diskaya. Nilalatang-alata naman, di ba? O sabi nga, tinanong, ay meron bang senador na involved? Anong sabi ni Diskaya? Wala. Walang involved na senador. O ano ngayon ang nangyari? Nalaman na meron palang mga senador na involved. Di ba? Makes sense, mga kaibigan. So, kung ikaw gusto kang gawing state witness at atat na atat si Marcoleta, may ibig sabihin yan, mga kaibigan. At ito pa sabi ni Marcoleta, nagagalit pa kay SOJ, Boying Rimulya. Bakit daw kailangang ibalik ng mga Diskaya ang pera? Ang mga bilyon-bilyon. Hindi na daw kailangang ibalik ng mga Diskaya ang bilyon-bilyon pag maging state witness. Which is, mga kaibigan, magtataka ka, pera ng bayan, kinulimbat, pagkatapos sasabihin ni Marcoleta, hindi na kailangang ibalik ng mga Diskaya ang bilyones. Magtataka ka. Bakit? Isa ka ba sa nabigyan ng bilyon-bilyon? At ubos na ba? Kaya pumapalag ka sa sinasabi ni SOJ Rimulya na ibalik ang bilyones? Di ba? Kung ikaw, mga kaibigan, ay simpleng Pilipino na concern sa nangyari sa ating bansa, anong gusto mo? Ibalik ng mga Diskaya ang bilyon-bilyon sa gobyerno? O hayaan na lang? Di ba mas gugustuhin natin na ibalik nila ang bilyon-bilyon sa gobyerno kung gusto nilang maging state witness, pagkatapos pangalanan nila lahat at huwag silang magtatago, huwag silang magpoprotekta. Pangalanan nila lahat from 2016 onwards dahil yun naman talaga ang totoo. Di ba? So yun, mga kaibigan, no? Yan ang dapat na gawin ng mga Diskaya. Pero hindi po nila kayang gawin kasi meron po silang pinoprotektahan. Di ba? Yun po, mga kaibigan. Diktador yan si Marcoleta. Sa family Diskaya siya yung gumawa ng kodigo. O nga, may mga nagsabi, mga kaibigan, na mukhang binigay lang yung script, no? Mukhang binigay lang daw yung script na yan sa mga Diskaya para sabihin nila. Diba? So, yan po yung mga kumakalat ngayon, no? So, tuloy po tayo, no? Ito pong si Sara Duterte. So, yan po ang sabi ni Sara, nothing, no? Pinapalabas po ni Sara Duterte na dapat ay wag nang mag-imbestiga ang Pangulo sa korupsyon. Dapat maupo na lang ang Pangulo, makisali na lang ang Pangulo